Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Title, Breaking. Huwag kayong kukurap. Isang direktang mensahe sa publiko ang ipinahatid ni Senator Rodante Marcoleta sa gitna ng paghahanda para sa inaabangang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ngayong Huwebes, Hunyo 4. Sa isang Facebook Live kasama si Senate President Alan Peter Cayetano, sinabi ni Marcoleta na mahalaga umano ang mangyayari sa susunod na pagdinig dahil maring ito ang magtakda ng direksyon ng bansa kaugnay ng mga aligasyong sinusuri sa Senado, kabilang ang mga kontrobersyal na flood control investigation. Ayon sa senador, hinihiling nila ang suporta ng publiko at ang patuloy na pagbabantay sa mga susunod na pangyayari. Ito ang kanyang pahayag. Ang gusto lamang namin ay ang inyong total support. Huwag po kayong kukurap. Baka umatake ang mga kurap. Excuse me. Baka ito na ang pinakahuling pagkakataon, sabi niya. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Marcoleta ang kahalagaan ng pagdinig at iginiit na nakataya umano rito ang paghanap ng katotohanan at pananagutan. Sabi niya, baka ito na po ang pinakahuling pagkakataon na ang katotohanan, ang katwiran ay mananaig. Kayong lahat ay may kinalaman sapagkat pera po ninyo ang ninakaw nila. Agree. Ayon pa kay Marcoleta, malaki ang magiging epekto ng mga susunod na hakbang ng Senado sa direksyong tatahakin ng bansa. Sabi niya, ang gagawin natin bukas, we will define the direction of this country kung saan tayo papunta. Ang mensahe ni Marcoleta ay dumating isang araw bago ang nakatakdang pagpapatuloy ng Senate Blue Ribbon Committee hearing bukas, Hunyo 4. Kabilang sa mga inimbitahang resource person sa naturang pagdinig, sina dating Speaker Martin Romualdez, Attorney Livito Baligod, mga membro ng tinaguriang Brave 18 at iba pang personalidad na iniugnay sa mga aligasyong tinalakay sa flood control investigation. So, ang gandang mensahe, huwag kukurap. Ibig sabihin, maging involved po tayo. Ito, may kapitbahay ako dito. Parehas ko ring retired. Sir, bukas na. Oo nga. Yan ang mga usapan namin. Ito na, grabe nang nangyayari. Yung excitement. And I believe, basing on reaction comments sa mga posts tungkol sa Blue Ribbon Committee hearing, nasa 80 to 85% natutuwa sa pagbubukas ulit ng investigasyon na ito. Ang mga ayaw lang, ang mga nagre-reklamo, alam nyo na, yung na-involve ba. May nagsasabi dyan na senador, hindi ko na lang pangalanan. Sabi niya, bastardo yan, illegitimate yan. Walang, yung isang senador naman, sabi, illegal yan. Ano pa? Ang dami nilang mga batikos. Ang isa naman dyan, yung negative 15, hindi ko na lang pangalanan. Hoy, magtrabaho na kayo. Sumagot ang kanyang kapatid, kung ang panawagan na magtrabaho kami ay galing sa isang tao na negative 15 ang rating niya, ay malamang hindi yan pakikinggan ng taong bayan. Anong pakialam ng tao na yan? Na wala man siyang separate branch of government ang Senado? Bakit mo diktahan? Anong pakialam mo? So, ito na. Ito na yung bunga ng sakripisyo ni Senator Bato de la Rosa at Senator Jingo Estrada. Pasalamatan natin
ang Brave 13 senators plus of course itong dalawa na ang isa nagtatago. I don't know kung nasaan siya nagtatago. Yung isa naman nakakulong. Mas mahirap yung nakakulong. Yung nagtatago kasi at least hindi siya kung nagtatago siya sa kabundukan, mahirap din. Kaya ito yung mga sakripisyo nila. Huwag nating kalimutan itong Brave 13. Ipagdasal po natin. Agree ako na yung direksyon ng bansa ma-redirect. Kasi grabe na itong nakawan sa ating bansa ngayon. Ngayon lang ito nangyari. 66 years old na ako. May isip na ako panahon ng Marcos Sr. Pangsyam na presidente ko na itong kan. Ngayon lang ito nangyari na grabe. Pinakatalamak na korupsyon. Ay, nako. Bakit ba ako sumuporta, bumoto sa BBM na ito? Nabudol tayo. Akala ko parehas yan ng tatay niya kasi. Ang tatay niya, hindi naman perfecto ang tatay niya. Kailang para sa akin, magaling na presidente si Marcos Sr. May mga kakulangan lang. Lalo na yung later part of his presidency nung nagkasakit na siya. Ayan na, hindi niya na natutukan ang gobyerno. Kaya wala na. But overall, maraming magandang nagawa ang Marcos Sr. Itong Marcos Jr., kung yung sinasabi niyang legacy niya, na natatakot siya na hindi na susundin ng papalitis. Wala man akong makitang magandang legacy niya. Ang karamihan is negative legacy. Anong pinaka number one negative legacy niya? Yung ginawa nila. Dahil siyang Pangulo, yung pag-kidnap, pag-surrender ng dating Pangulo doon sa ICC, yon ang hindi ko makakalimutan. Ipapasa ko yan sa aking mga anak, kaapu-apuhan ng worst president na umupo sa bansa. Walang iba kundi ito ngayon. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon na anak ko diri sa gipatindog nga balay sa natabangan na og yero. So muna ni ang iyang pag-aatupan karon. Muna ni daan lagi sa lugan. Og karon mo na ni ang yero nga among gihatag nga ilang iatop karon. Og karon humanag gyud sa pag-atop ang ginatabang nga yero. So makita gid nato nga nakaatop na sila sa ilang bag-o nga balay. Salamat gid ko sa Ginoo kay naay nagtabang sa amo og sen. Karon nakapatindog na gid mi sa among balay. Nga naani karon kay ang among atop sa una kawayan lamang gyud. Og dili sad igo ang among kita nga kwarta kay kutob sa pagkaon. Daghang salamat.
Oo, so wala mo igong ikapalit sa yero kaya ang inyong pangwarta taman ra sa pagkaon. Tama na gid sa pagkaon among makita nga pangwarta. Mm. Daot unta nga mapadayon ni nga tabang para dagan pa ang matabangan kay naa pagdaghan nga kuan ang taog tabang nga mga tao. Salamat kayo. Salamat ka.